and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite and angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite and angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite and angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite and angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves, it's everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite and angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all
grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves is everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves is everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves is everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves is everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves is everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see. Welcome, welcome, arms open wide. Ooh yeah. Join the love where joy resides. Sing and dance. Feel the grace inside in this place with hearts aligned. Lift your voice, let the praises ring. Jesus loves is everything. Feel the warmth, let your spirit sing. Hearts unite, angels bring. Welcome to the family, family, family. Praise and worship jubilee. Oh yeah. In His name we are free, free, free. Dance and sing for all to see.
tumayo at ibigay yung pinaka-the best na palakpak sa ating Diyos. Come on, Amen. sige po. Ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri sa ating Diyos. Come on, let's give our best clap of praise. Best clap of praise to Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Sino po dito ang naniniwala na sa kahit na anumang sitwasyon o kahit na anumang panahon ang kanyang pagdaanan, kasama niya ang Diyos? Amen. Na sa araw-araw na kanyang buhay, palagi niyang nararamdaman yung kagalakan sa kanyang puso. Amen? So come on, let's praise our God. Come on, let's clap to Jesus. Whoa-oh, 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 whoa-oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano mang maging ang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Sing araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Kumasing naman, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala. Kamansing wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Come on, let's sing to Jesus. Lalala kang katulad. Wala kang katulad, 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 lalala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging
Ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Abba Father. Lord, we want to worship you with all our hearts, Panginoon. Lord, deserve mo po ang aming pag-awit. Deserve mo ang aming pagsamba. Sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin, naniniwala tayo na our God is our defender. Amen. Ang Diyos ay laging nandyan para iligtas tayo, para buuin tayo. Lagi siyang nandyan para iparamdam ulit sa atin yung walang hanggang pag-ibig niya. Nandyan si Lord para ipaglaban tayo sa kung ano mang yung sitwasyon na pinagdadaanan natin. So come on, let's worship God with all our hearts. You go before I know that you've even gone to win my war. You come back with the head of my enemy. You come back and you call it my victory. Oh, yeah, yeah. You go before I know that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. It leads me from the dry wilderness, and all I did was praise, and all I did was worship, and all I did was bow down, and all I did was stay still. Hallelujah, you have saved me so much better you will. And hallelujah, great defender, so much better you will. You go before I know, and that you've even gone to win my war. Your love becomes my greatest defense. It leads me from the dry wilderness, and all I did was praise, and
and all I did was worship, and all I did was bow down, and all I did was stay still. Yeah, yeah, yeah. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. Come on, just sing it from your heart. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great defender, so much better your way. Come on, as we sing this song, naniniwala tayo na even sa pinakawasak na buhay natin, ang Diyos ang handa na ipaglaban tayo. He will reintroduce us again sa walang hanggang pag-ibig niya. Come on, let's worship God. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. And hallelujah, you have saved me so much better your way. And hallelujah, great
So much better your way. When I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. Come on, let's worship God. Come on, let's worship God with all our hearts. Gusto marinig ang Diyos ang boses mo. Come on, let's worship God as a sign na ang Diyos ang ating handang ipaglaban tayo. You pick up all my pieces, Put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you knew where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. when I lost me. You knew where I left me. You reintroduced me to your love. You pick up all my pieces back together. You are the defender of my heart. So I show my Praise you. so that I have is a hallelujah, hallelujah. Except for heart singing hallelujah, hallelujah. All my words for sure. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and she'll never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. All my words for sure. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. With every song must end, and you'll never do. So I
throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for heart singing hallelujah, hallelujah. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on my soul, oh don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much,
King. Except for heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw my And praise you again and again, so that I have singing hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit for me except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So come on, for the very last time, just sing it from your heart. You again and again, Gustong marinig ng Diyos yung pinakamatamis mong piling. so that I Kung ibaabot mo sa langit yung boses mo. Hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, Come on, for the very, very last time. So I throw up my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for heart singing hallelujah, hallelujah. Come on, let's give our best clap of praise, the best praises to Jesus. So come on, let's glorify God right now. Jesus Christ, be glorified. We honor your name, Panginoon, right now. Sa lugaring ito, maging sa buhay namin, Panginoon, ikaw ang mataas. Panginoon, ikaw ang madakila. Right now, Holy Spirit, control us. Right now, Jesus Christ, bago kami makinig ng mga salita mo, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, nagpapasiyasat kami, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Panginoon, linisin mo kami, Lord God, ng iyong banal mong dugo. And right now, Jesus Christ, maraming salamat sa araw na to. Lord God, maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Lord God, maraming salamat sa mga salita na ibababa mo ngayong oras ito. Right now, Jesus Christ, we are asking for the heart, Panginoon, na willing makinig, and even to those people, Lord God, who are watching live right now, Lord God, we are asking, Lord God, yung puso nila, Lord God, ay nakaalay sa puso mo. Right now, Panginoon, we are praying and we're declaring, Lord God, sa gagamitin mong vessel at this very moment, Lord God, kay Reverend Jeremiah Marasigan, Lord God, we are declaring and we are asking, Lord God, for the knowledge, wisdom, and great understanding, Lord God, ikaw ang patuloy na magsalita sa buhay niya. Right now, Panginoon, ngayong oras ito, ang templong to, ang Sunday service to, Lord God, ay para sa iyo lamang. Lord God, malaya kang kumilos. Holy Spirit, malaya kang kumilos. Right now, we are declaring the victory upon victory, Panginoon, ng Sunday service ito. Lord God, ang bawat isa ay makikinig, Lord God, may puso na handang magpatama. Lord God, may puso na handang tumanggap. We are excited, Lord God, sa gagawin mo ngayong oras ito. Lord God, be glorified. Lord God, muli namin sa iyo binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at walang hanggang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Praise God. Let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me,
because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo pong lahat ay yumuko, pumikit, tayo manalangin. Panginoon, ngayong oras na ito, we invite your holy presence in this place, Panginoon. Lord, I know and I believe na ikaw po ay magpapakilala sa amin sa Espiritu at katotohanan ngayong oras na ito. Panginoon, kung meron pa pong hadlang upang hindi po namin maramdaman, maranasan, marinig, Panginoon, ang iyong salita, kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapalinis, nagpapasiyasat sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Panginoon, tinatanggap ka po namin bilang aming hari tagapagligtas. Sa lugar na ito, ikaw ang patuloy na kumilos, kapangyarihan mo lamang ang patuloy naming maranasan, mas lumalim ang relationship namin sa iyo, mas makilala namin si Jesus Christ sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay sineselyuhan namin ng iyong banal at makapangyarihan dugo. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Batiin mo naman ang iyo nasa kaliwat kanan. Sabihin mo na may good morning. Praise God. So ngayon daw po, bukas ang dating ay meron daw ulit tayong bagyo, ano? So dahil medyo malakas ata yun, di nararamdaman na natin. By God's grace, di at least hindi masyadong mainit. Amen? Amen. Praise God. So before I start preaching, I always, lagi ko naman pong inaano sa inyo, ito ho, paunti-unti, possible this week, ay masimulan na natin na magkaroon na ng expansion ng ating kitchen. Praise God. And also, by God's grace, kung kayo po ay nanonood sa live, alam nyo naman po, parang since January pa, ay ang live natin sobrang dilim talaga. Because of ang ginagamit po natin ay cellphone lang talaga. So, ngayon po ay this week or this month, nakaplano po tayo. Tayo po ay mag-a-upgrade, bibili na po tayo ng talagang camera na pang-live. Amen? Para ho mas organized na po natin. Pero hindi ko naman kayo ini-encourage na sa live na kayo manood at maganda na sa live. Ano? Pero maganda pa rin face-to-face. For those who are not available, yung talagang busy at talagang so by God's grace, mapapaganda na po natin yan. Amen? Sino ho dito ang super blessed? Amen. Okay, let's start. Ang ating pong title ngayong araw na ito is all about, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Yeah. That is a question. Lord, bakit mo ako pinabayaan? Alam ko naman, bawat isa sa atin sometimes meron ding mga ganyang mga tanong sa ating buhay. At alam niyo po ba, kahit ang Panginoong Hesus, nasabi rin po niya yan. Matthew chapter 27 verse 46, about 3 p.m, Jesus cried out in a loud voice. Ang sabi ng Panginoon is this, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? For context, yung sinabing Jesus about afternoon, yan po ay yung panahon na si Jesus Christ ay nakapako sa cross. Yan po yung panahon na kung saan dala-dala niya ang bigat ng kasalanan ng mundo. Kaya ang sinabi niya, Lord, bakit mo ko pinabayaan? At kagaya po natin, yan din po tinatanong din natin kay Lord. Lord, bakit ganito? Bakit ako nagkakasakit? Always naman ako nagpe-pray. Lord, bakit ako iniwan? Nagmahal naman ako ng totoo. Lord, bakit wala kang sagot? Bakit, Lord, minsan ang tahimik mo? Lord, bakit mo inalaw ang mga financial crisis? Lord, bakit mo inalaw na mawasak ang aking pamilya? At alam niyo ho ba, yung mga tanong na yan, biyaya ng Diyos ay sasagutin sa atin.
Bakit nga ba tayo dumadating sa point ng ating buhay na parang iniwan tayo ng Diyos? Number 1, to show the weight of sin. Ang ibig sabihin, para maipakita ang bigat ng iyong kasalanan. Balikan po natin ang verse, Matthew chapter 27 verse 46. Ito lang po yung binasa ko rin kanina. Sabi ng Panginoon, ilay-ilay lama sa bakti na, which means, Lord, ba't mo ko iniwan? Lord, ba't mo ko pinabayaan? Dalawang rason kung bakit si Panginoong Hesus ay nakapagsabi ng ganyan. Ang unang rason ay para maramdaman mo or para malaman mo na naiintindihan ka ng Panginoon. Kaya sa Panginoon nagsalita ng ganyan, yung iyong pakiramdam din na minsan ay para kang pinabayaan ng Diyos, ay yan din ay naramdaman din ng Panginoon. For you to understand, para maintindihan mo kanya at magkaintindihan kayong dalawa na naiintindihan ka ng Panginoong Hesus. Pangalawang rason, ang Panginoon on that time, siya po ay nasa cross. Ang daladala niya ay ang kasalanan ng mundo. Daladala niya ang bigat ng kasalanan. At alam nyo ba, when you experience yung bigat ng kasalanan, the consequences of sin, mararamdaman mo talaga the feeling of separation. Hello. Pag ang isang tao, ang Panginoong Hesus, dala-dala niya ang kasalanan ng mundo. Kaya nung panahon na yon, alam na alam niya ang pakiramdam ng pinabayaan. Dahil ang kasalanan ang pumuputol ng koneksyon natin sa langit. At doon niya nakita ang pinagkaiba ng may presensya ng Diyos at walang presensya ng Diyos. Are you getting the point? Alam ng Panginoon ang bigat. Kaya pala minsan pag tayo may bigat na nararamdaman, na pakiramdam natin, tayo pinabayaan ng Diyos, maybe it is because of our sins na naramdaman din ng Panginoong Hesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Anong ibig sabihin noon? Ang Panginoon ang sumalo ng ating kasalanan at naramdaman niya, ganito pala ang pakiramdam ng may kasalanan. Ganito pala ang ginagawa ng kasalanan, the feeling of separation, feeling ng pinabayaan. Kaya minsan, we need to test, assess. Baka minsan, kaya merong breaking sa ating buhay, ay dahil bunga iyon ng ating mga action. Sometimes, we are so abusing in God's grace. Ang Diyos ay mabiyaya. Sometimes, akala natin, we feel strong kasi ang ginagawa natin, wala pa namang consequences. Alam nyo, ang isa sa pinaka nakakatakot na respond during counseling ay ganere. If there is someone na iyong kinakausap at nire-remind mo, anak, itigil mo yan. Anak, hindi sa Lord yan. Anak, ikaw ay umayos. Ang sagot sa iyo'y garne. Choice ko po ito. Akong bahala sa consequences ng aking action. Alam niyo po bang pag sinabi mong ako ang bahala sa consequences ng iyong action, that is the deception of the enemy. Hindi mo alam ang consequences ng iyong ginagawa. Whatever you do right now, pwedeng sabihin mong ako ang bahala sa consequences kasi masaya ka. Pero lahat ng ginagawa natin, lagi yang may bunga. Galatians chapter 6 verse 7, huwag niyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, kung hindi yan kalooban ng Diyos, well, mag-aani yan ng feeling of separation. Parang si Lord ay tumahimik. Parang si Lord ay hindi ko na maramdaman. Hindi ito yung ibig sabihin na it's all about kung ano pala ang tinanim, yun ang aanihin. Nagtanim ako ng love, bet ako na broken-hearted. Well, merong righteous love at merong false love. Ang tinatanim natin ay yung pag-ibig na tama. Ang bunga ng kasalanan ay always separation kay Lord. Tandaan mo to, hindi laging ikaw ang nagsisave sa sarili mo. Hindi yung, alam niyo yung iba sabi ng iba ako'y magaling magloko kahit kailan hindi ako nahuhuli. Yung alam mo yung
Yung lagi kong parang pakiramdam mo, magaling ka sa bagay na yon kasi naitatakas mo ang iyong sarili. Akala mo, sarili mo ang nililigtas mo. Akala mo, ikaw nagliligtas sa sarili mo. Pero sa tunay, yon ay extended grace ni Lord. Dahil kahit kailan, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kapag naningil na ang kasalanan. Uulitin ko, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo kapag naningil na ang kasalanan. Si Samson, siya po ay very strong man. Walang makapagtali sa kanya. Lagi siyang, every time na siya po ay aatakihin, 1,000 lions, anything, anyone na pwedeng umatake sa kanya, si Samson laging matibay. Si Samson laging malakas. Even though siya ay hindi masunurin. Hello? Si Samson ay laging malakas. Kahit hindi na siya masunurin. Everyday siyang nakikipaglaro sa tukso, kahit siya'y nakagapos, still meron pa rin siyang ligtas point. Alam mo yon, nakikipaglaro siya sa tukso, pero every time na itinatali siya ni Delilah, at pag sinabing nandyan ang mga kaaway, yung tali ay parang ginaganyan lang niya na parang sinulid. Kahit siya'y nakikipaglaro sa tukso, akala niya, strength niya pa yon. Pero hindi niya alam, yung palang panahon na kaya pala siya'y naliligtas, it is the chance na binibigay ng Diyos for repentant. Pero dahil inubos niya, nag-depart sa kanya si Holy Spirit, ano nangyari? Akala niya sa huling tali sa kanya, makakaligtas pa siya. Nung umalis na si Lord, nakita niya yung separation. Doon niya nakita ang difference. Wala namang pinagkaiba sa mga dating tali sa kanya. Pero ngayon, hindi na siya nakaalis. Yung mga kalabang umaatake sa kanya ay walang pinagkaiba ni hindi lumakas. Ano lamang ang pinagkaiba? Ang Holy Spirit ay nag-depart na sa kanya. From that very moment, siya'y tinali, binulag, pinahirapan, pinahiya sa napakaraming tao. Imagine that. Sometimes, we need to ask ang ating sarili, when we are facing some life problems, pinabayaan ba ako ni Lord o ako ang umalis sa Kanya? Sometimes you are questioning God, Lord, bakit ito na nararanasan? Sabi ng Diyos, teka lang anak, nandyan naman lagi ang aking pag-ibig. Ang problema, ikaw ang umalis. Parang ganito, we are questioning. Lagi na lang akong pinapagalitan ng aking professor. Teka, ba't ka pinapagalitan? Because you are faithful or meron kang ginawa? Pag meron kang ginawa, automatic, meron niyang consequences. Are you getting the point? Yung feeling of separation, feeling na ikaw ay na-condemn, it is because meron kang ginawang mali. Pastor, lubog na ako sa utang. Dahil ba yan sa iyong needs? Or ginamit mo sa pagsusugal? Pastor, pinalayas ako ng aking asawa. Ba't ako pinabayaan ng Diyos? Ano ba yan? Trip lang ba ng asawa mo na palayasin ka? O talagang meron kang ginawang mali? May mga pagkakataon na we question God's goodness. Pero hindi natin nakita ang God's patience. Kinuwestiyon natin ang kabutihan ng Diyos, pero hindi natin nakita yung pagkakataong tiniis tayo ng Diyos sa panahon na tayo'y pasaway. Now, dahil sa bigat ng sin, ganito po ang natural response ng mga tao. Kawikaan chapter 19 verse 3. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Hello? Salamat, Moises. Ay, gusto ko lang po i-welcome. Nandito pala si Tita, fresh from LA. Welcome, Tita. Welcome home. Yeah, God bless you si Tita. Good morning po. Now, imagine that. Ang sabi ng Bible, nilalagay natin ang sarili natin sa mali, then tatanungin natin si Lord, bakit mo ako, Lord, pinadaan sa pagsubok? We will question God's goodness. Just like parang ganito, meron po ako napanood sa interview. Meron siyang na-meet na guy, and after ilang months, siya po ay nabuntis. Tapos hindi siya pinanagutan ng lalaki. Then, during her down moment, ako'y
naano ko sa kanyang interview, ang sabi niya, si Lord ang kanya sinisi. Ang sabi niya, Lord, kung mapagmahal ka, bakit mo ako binigyan ng ganitong pagsubok? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, bakit mo hinayaang masira ang buhay ko? Sabi ko, yung gayong respond, ay natural respond talaga ng mga tao. Based in her own story, sadya namang mayroong pagkakamali eh. Hindi niya sinurrender ang kanyang heart, hindi niya sinurrender ang kanyang buhay kay Lord. He allowed all, kung anong ino-offer ng mundong ito, na yon ang kanyang ibigin. And then, nung na-face niya na yung consequences noon, biglang si Lord na ang tinanong, bakit siya pinabayaan ni Lord? Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, parang ganun ka. Diga? Inilalagay natin ang sarili natin sa sala, inilalagay natin ang sarili natin sa mali, and then, pagkagipitan na, we question God's goodness. Why God allow it? Remember this, hindi lahat ng pagsubok, si Lord ang may gawa. Sometimes, bunga ito ng action natin. It is not God, it is your sin na naniningil sa mga bagay na yun. Alam ng false love, tuloy pa din. Nung nag-break, iniwan ay si Lord. Iniwan na yung paglilingkod. Bakit? Hindi daw faithful si Lord. Alam ng may asawa, nagpahulog pa sa tukso. Tapos nung nandoon na sa shame, hindi daw si Lord lovable. Alam ng masama sa kalusugan, kain pa din ang kain. Nung nagkasakit, hindi daw si Lord faithful. Nagwaldas ng pera, inubos ang mga sugal. Nung naubos, hindi daw si Lord provider. Sabi mo sa iyo, nasa kaliwat kanan, hindi ikaw yun. Inilalagay natin ang ating sarili sa mga sitwasyon na kung saan tayo mapapahamak, and then pag dumating na ang singil ng kaaway, biglang si Lord na ang may dahil. Remember this, huwag mong gagawin yung salitang, para yun lang. No. Sin is sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Huwag mong gagawin, para yun lang. Sasabihin ko sa iyo, hindi na si Lord ang aatake noon. Hindi na si Lord yun. Consequences na ng kasalanan mo yun. Kaya nga si Jesus, nung salo-salo niya yung kasalanan ng mundo, experience that. Lord, ba't mo ako pinabayaan? It means, ganun pala ang pakiramdam pag naningil ang kasalanan. A feeling of separation. Si Jesus nga na hindi nagkasala, nakisalo lang ay nakapil ng ganun kabigat na kasalanan. Kaya, kung may pagsubok ka ngayong pinagdadaanan, at alam mo, tama na yung masyadong pagko-cover up sa self. Baka kaya ako'y nagkakasala dahil dito. Baka kaya ako naghihirap dahil sa kanya. Baka kaya ako naghihirap dahil... You know it in your heart. Kapag alam mo na nasa puso mo at nasa tayo mo sa Diyos ang mali, ay sasabihin ko sa iyo, isuko mo na yan. Isuko mo na yan. Dahil pwede kang bumalik. Joel chapter 2, verse 12 to 13. Gayon man, sinabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-anuyo kayo or mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Verse 13, magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na iyong Diyos. Siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Palakpakan nga natin si Lord. Anong ibig sabihin? Kung ikaw ngayong oras na ito, pakiramdam mong ikaw ay pinabayaan ng Diyos, you need to assess. Baka ikaw ang mali. Baka tayo ang tumakbo sa Diyos. Baka tayo ang umalis sa Panginoon. Kaya anong kailangan natin gawin? Ang sinasabi ng Bible, magsisi ka ng taos or buong puso. It's not about, pupunta ka sa iyong leader at sasabihin mo, Tay, Nay, sinuko ko na siya. Tay, Nay, hindi ko na po gagawin ito. Alam mo,
We can tell it to our leader na talagang tayo nag-surrender. Ang sabi ng Diyos, huwag pakitang tao. Ibig sabihin, kay Lord ka mag-repent. Kay Lord ka magsisi. Doon ang iyong gagawin. At ang sabi ng Diyos, siya'y mahabagin. Siya'y mapagmahal. Hindi siya madaling magalit. Wagas ang kanyang pag-ibig. At itong pinakamatindi. Ang Diyos, tandaan mo to ha, handang magpatawad. Sometimes sa tunay, para yung kwento ng prodigal son. Yung prodigal son ay nagpakalayo-layo. Ba't hindi pinigilan ng ama? Ba't hindi pinigilan ng ama yung prodigal son na magpakalayo-layo at mawasak ang kanyang buhay? Dahil mahirap ipilit ang isang tao nang ikaw ang magsasabing, itigil mo na yan. Ikaw ang magsasabi na tama na yan. Dahil yung tao na yun, magre-rebelde. Kaya anong ginawa ng ama? Sige, umalis ka. Pero pag bumalik ka, nakahanda ako. Pag bumalik ka, nakahanda ang pagpapatawad ko. Are you getting the point? It is not about yung hindi kailangan ang biyaya ng Diyos ay lagi na nakayakap sa atin. Decision mo na lang yan. Ikaw gay babalik, ikaw gay handang magsisi. Dahil pag handa ka, mas handa si Lord sa iyong buhay. Mas handang kayang kumilos ng Diyos. Pero kung ikaw ay babalik dahil napilitan, kung ikaw, sige na nga, ito na nga, sabi mo yan, Lord. No, parang si Lord pa may utang na loob. Hindi. Ikaw mismo sa iyong sarili, ilagay mo sa iyong puso. At sasabihin ko sa iyo, makikita mo kung paano ka kikilusan ng Diyos. Amen? Next, number 2. Lord, ba't mo ako pinabayaan? Number 2, to purify our faith. Or yung tinatawag nating passive purification. Madalas nakikita nyo, especially doon sa mga corp during the A group nila. Ano ba, pastor, ang ibig sabihin ng passive purification? Pag sinabing passive purification na ito, hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa pagsubok, hindi dahil sa tayo'y nagkasala, kundi para tayo ay ayusin, linisin, at palakasin. May mga pagsubok na talagang dumadaan when you surrender na ang iyong buhay kay Lord, nandyan pa rin ang pagsubok. We are not excused sa mga life troubles, nandyan pa rin. Bilang tayo po ay Kristiyano, meron tayong tinatawag na honeymoon stage. Ano sabi ng honeymoon stage? Yung babago ka sa simbahan, yung babago mo na encounter si Lord, talagang yan yung panahon na nasa peak, yan ang pinakamatinding love mo kay Lord. Parang ganito. Justin, pumunta ka dito. Ay, alika dito. Talaga. Ang pinili ko na agad, yung pinaka-pogi. Pagpalagay na natin, ikaw ito, it is siyang iyong representation ngayon. Nung bago kang naka-encounter kay Lord, nung bago mo na-encounter si Lord, sa tunay na buhay, bakit pastor? Yung babago ko sa church, ang sarap sa feelings. Talagang napuno ka, yung hinahanap mong peace, yung natagpuan. Every time na nagbabasa ka ng Bible, ramdam na ramdam mo yung presence. Excited ka kapag Sunday, ikaw ay nagwo-worship kay Lord. Ito talaga yung season na talagang tinetestify mo, handa na ako mamatay para sa Panginoon, mahal na mahal ko talaga si Lord. You are very consistent, you are very happy, laging siyang bukang bibig mo. Lord, hindi kita iiwan, mahal na mahal kita, solid na ako sa iyo. Ang bawat problema ay sobrang liit. Ganito kasi yon. It is because of the Holy Spirit. The moment you accept Jesus, the Holy Spirit is in you. Example lang, ako po si Holy Spirit. Every time, tuwing umaga, the comforting power of the Holy Spirit ang magtatap kay Justin at sasabihin, come on, read your Bible, read your Bible. At si Justin, automatically paggising niya, meron siyang enough energy. Si Holy Spirit ang naglilid sa kanya, nagpipid sa kanya. Magugutom ka sa Word, mapupuno ka sa Word. Kaya every time may kayo nagdi-devotion, pakiramdam mo, it is you. Tama ba? Parang mahal na mahal mo si Lord. Pero sa tunay, it is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit who is helping you. Pag napunta ka ng Sunday service, it is the Holy Spirit touching your heart. Akala mo, grabe, tinanggap ko talaga si Lord. Talagang ramdam na ramdam ko si Lord. Hinaanap ko talaga si Lord. Hindi mo alam, it is the Holy Spirit touching your heart. Kinukonek lahat yan kay Father God. At yun sinasabi mo before,
Alam niyo po dati, nung babago akong Christian, ang bawat pagsubok, ang liit, parang kayang-kaya. Because it is the Holy Spirit, His helping hands. Siya ang humahawi. Siya ang humahawi. Ang tawag doon, that is your honeymoon stage. That is the best time, best season na kung saan talagang ramdam mo si Lord. Tandaan mo yon nung bagong-bago ka kay Lord, talagang walang makakatibag. Talagang mahal na mahal mo si Lord. Pero, kaka-declare, kakasabi mong, Lord, mahal kita. Di dadaan ka ni Lord ngayon sa passive purification. Lahat tayo ay dadaan sa passive purification. It means, ipupurify ang ating puso. Si Holy Spirit ay hindi aalis. Pero si Holy Spirit ay mag-aabang. At dito mo na mapipil na pagising mo sa umaga, bet ikay antok na antok. Isamantalang dati, nung nagdi-devotion ka, hindi pa natunog ang alarm, gising ka na. You are always excited. Dati, isang chapter pa lang ang binabasa mo sa Bible. Sige nak, pwede ka nang bumaba. Dati, isang chapter pa lang ang binabasa mo sa Bible. Punong-puno ka na ng word. Ngayon, nakasampu ka ng chapter. Wala kang maramdaman, walang rema. Yung paglabas mo ng kwarto, dati, untouchable ka, hindi ka pure peace. Ngayon, paglabas mo, bakit parang wala? Bit parang hindi ko na nararamdaman si Lord. Praise God. Alam mo kung bakit? Dinadaan ka ng Diyos sa purification. Dinadaan ka ng Diyos. Pinupurify ka ng Diyos. Tinitingnan ng Diyos. Hindi si Lord umalis. Nakatingin lang siya at titingnan niya kung wala na ang kanyang helping hands. Kamusta mo? Kamusta ka? Ilalaban mo pa ba siya? Deuteronomy chapter 8 verse 2, remember how the Lord your God led you through the wilderness for these 40 years. Alam mo yun, inilagay talaga ng Diyos, inalaw talaga ng Diyos ang mga Israelites dumaan sa wilderness. For what purpose? Humbling you and testing you to prove your character. And to find out whether or not you will obey His command. Dadaling ka ng Diyos ngayon sa mga pagsubok na akala mo iniwan ka niya, pero ang totoo, tahimik lang si Lord. Anong tinitingnan ng Diyos? Titingnan niya kung ikaw ay susunod sa Kanya or hindi. Ang sabi mo kay Lord, Lord, talagang ang puso ko'y sayo na mahal kita, talagang punong-puno. Kaya hayaan ng Diyos na mabasted ka. Hayaan ng Diyos na hindi ka crush ng crush mo. At doon makikita, doon makikita kung sisimba ka pa ba. Doon makikita kung ang energy mo ay yung pa rin. Are you getting the point? Oh, pag dumadaan ka doon, ikaw ay nabasted, ikaw ay broken-hearted. Sabihin mo sa iyo nasa kaliwat kanan, welcome sa wilderness. Ibig sabihin, welcome sa iyong midterm, sa iyong prelim, sa iyong final exam. Dinadaan ka ng Diyos sa pagsubok. Hindi ka nakapasa sa exam. Kahit ikaw ay nagpasting, nag-aral ka naman. Pinagpasting mo yung exam na yon at alam mong mahalaga. Hindi ka pa rin pumasa. Welcome sa wilderness test. Before the exam, ikaw ay lagi naatid ng prayer meeting, prayer works. Nung bumagsak ka sa exam, diyan makikita kung tunay o hindi. You started to serve God. Lord, mahal na mahal kita. Unti-unti, dadaanin ka ng Diyos sa purification. Ahayaan ng Diyos na medyo malugi ang business mo, madelay ang promotion mo, at kapag naranasan mo yon, welcome sa wilderness. It means that is a time of testing. Pinuprove ng Diyos kung susunod ka pa ba o hindi. And during those times, sasabihin ko sa iyo, hindi mo maririnig si Lord. Why? Parang ganito. Ako ho ay teacher. Pag ho ako ay nag-e-exam, pag ako ay merong pa-exam, long quiz, mga major exam, ang teacher, tahimik lang yan sa front. Tama ba? Tahimik lang. Hindi ang teacher maimik. Nambabato lang.
the point is this, sing with us. Pag si Lord ay tahimik, ang ibig sabihin, it is your turn. Pagsubok mo yan. Titingnan ng Diyos kung susunod ka or hindi. Titingnan ng Diyos ang iyong karakter. Ihahambol ka ng Diyos sa bawat pagsubok. Remember this, trials don't come to destroy you. They come to develop you. Ang bawat pagsubok ng iyong pinagdadaanan, hindi yan para wasakin ka. Alam mo, ikaw naman ay kay Lord na 100%, it means you are protected. Kaya ang bawat pagsubok yan, meron diyang pinagagamitan ng Diyos. Meron diyang karakter na itinatama ang Diyos. Sa Book of Corinthians chapter 12, napakaganda po nito. Hindi ko na po naisulat dyan. Ang sabi ni Apostol Paul, yung kanyang nakita, yung kanyang na-vision, grabe, parang kung ano yung naranasan niyang himala, pwede niya talagang ipagmalaki. Sobrang grabe, sobrang tindi ng mga himalang naranasan ni Apostol Pablo. At ang sinabi niya, alam niyo ka, despite sa lahat ng naranasan kong maganda, ako'y nilagyan pa rin yung tinatawag na thorn in the flesh. Ang ibig sabihin, ang sabi niya doon, nag-pray ako kay Lord. Ang sabi sa thorn of the flesh, I think, sabi sa pag-aaral, pwedeng si Apostol Pablo nadaan sa panahon na yan ng persecution, nadaan sa matinding sakit at karamdaman, spiritual dryness. Maraming pinagdadaanan dyan. Ang tawag doon ay a thorn in the flesh. At ang sabi doon ni Apostol Pablo, siya ay nag-pray kay Lord 3 times. At hindi ni Lord inaalis ang sakit na yon. Anong purpose? Para siya'y maging humble. Para siya'y maging humble. Para siya'y umasa lang kay Lord. Imagine that. Ang dami niyang naranasang miracles, pero sinabi ng Diyos, nilagyan pa rin siya ng sakit at karamdaman. Para ano? Para manatili siyang mababa. Para matest ang kanyang karakter. Palitan mo na yung term na pinaparusahan ako ng Diyos. Hindi ganon. Pinupurify ako ni Lord. Amen? Ako'y dinadaan ng Diyos sa pagsubok sa testing. Hindi ka para pahirapan lang. Inaayos ka. James chapter 1 verse 2 to 4. Dear brother and sisters, when trouble comes your way, consider it an opportunity for great joy. Ang sinasabi ng Bible, pag daw dumadaan ka sa pagsubok, opportunity yon ng mas matinding kagalakan. Kaya sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, magalak ka. Opportunity yan. Pastor, anong ibig mo sabihin? Anong sinabi on the verse 3? For you know that when your faith is tested, purification process, your endurance has a chance to grow. Pag ang bawat pananampalataya mo'y nasubok, ang iyong pagtitiis, ang iyong karakter ay nalago. Alam nyo ga, ang Sunday service, yan ay lesson. Ang Monday to Saturday, yan ang inyong exam. Kung ano ang natututunan mo dito, kung ano ang naririnig mo dito, kung ano ang pinanampalatayaan mo dito, itetest yan ni Lord paglabas. Para makita kung ang iyong endurance, ang iyong pagtitiis ay lumago. Alam mo ga, kahit na na-delay ang pangarap mo, kahit pa na-delay na ang board exam mo, ang love life mo, o career mo, pero na-develop ang iyong trust sa timing ni Lord. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, panalo ka pa din. Kahit pa sa human perspective, ikaw ay late na, pero sa spiritual, lumago ang pagtitiwala mo sa timing ni Lord. Sasabihin ko sa iyo, panalong-panalo ka pa rin. Kahit mahirap na ang iyong buhay at hindi ka rin nandadaya, you live in integrity, praise God, panalo ka pa din. Kahit mahirap ka na sa iyong family, nahihirapan ka ng magmahal, but still you choose to forgive, you choose to love, lumago ka sa pag-ibig, lumago ka sa pagpapatawad, sasabihin ko sa iyo, panalo ka pa rin.
Dahil merong mga karakter na nadidevelop. So, ano sabi ng verse 4? So, let it grow. Sabi mo sa'yo nasa kaliwat kanan, let it grow. Oh, sa kabila naman, let it grow. Ang ibig sabihin, hayaan mong basagin ka dyan ng Diyos. Hayaan mong i-develop ka dyan ng Diyos. Kung dyan ka tinatama, hayaan mong lumago. Ano sabi ng Bible? For when endurance is fully developed, you will be perfect, complete, and needing nothing. Merong karakter na binubuo sa iyo dyan si Lord. Kaya, wag mong tingnang parusa. Nasa exam ka lang. Nasa pagsubok ka lang. Ang sinasabi diyang endurance is mean patient under pressure. Ang ibig sabihin, hindi ka sumusuko kahit may dahilan na para sumuko. Yan ang dinidevelop sa iyo ng Diyos. Minsan nga, pag kami nag-uusap during A-group, ang ating pinag-uusapan doon sabi nga nung isa, hindi ko na ho alam bet ako na-attend pa. Sa dami ko ng problema. Pero hindi mo alam, nakikita mo yung problema, pero nadidevelop, natibay ang puso mo. Natibay ang pananampalataya mo. At pag yun ay tumindi, at nakapasa ka sa pagsubok na yun, praise God, grabe ang gagawin sa iyo ng Diyos. Kaya pag dumadaan ka sa apoy, don't waste the fire. Let God purify you. Huwag ka lamang basta magpalitson. Huwag ka lamang basta magdamdam sa gitna ng apoy. Pag pinapadaan ka ng Diyos sa pagsubok, hayaan mong itama ka, ayusin ka ng Diyos. Amen? Amen? Sabi mo sa iyo nakasaluwat ka, kahit anong gawin mo, dadaan ka dyan. Kaya magpaayos ka na. Praise God. Number 3. Bakit pakiramdam natin pinabayaan tayo ni Lord? Number 3, to fulfill His greater plan. But si Lord walang sagot sa panalangin ko. Kasi yung panalangin mo ay hindi yan ang para sa'yo. Kaya si Lord ay tahimik dahil sinasabi, anak, hindi ko yung sasagutin. Dahil pag sinagot ko yan, yung tunay na para sa'yo ay hindi mapapasa iyo. Masyado pang maliit ang iyong nakikita. Sa tunay na buhay, hindi natin alam ang whole scope ng buhay natin. Ang pwede lang natin gawin ay magplano. Pero sa tunay, hindi talaga natin alam ang kabuuan ng lahat. Sa tunay din, pwedeng yung pangit na nakikita mo ngayon, yung present problem mo ngayon, ay sadya namang pwede mo nang i-judge ang iyong whole life na pangit Pero itong sigurado, hindi porket pangit ngayon ay pangit na bukas. At hindi ibig sabihin naluha ka ngayon ay luluha ka hanggang bukas. Ano sinasabi ng Bible? Ecclesiastes chapter 3 verse 11, yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart. But even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Ang ibig sabihin, ang sabi ng Diyos, sa tamang panahon, yun na. Pinapaganda at maganda ang lahat ng bagay. Kaya tingnan mo ang iyon nasa kaliwa, sabihin mo ay, sa tamang panahon, gaganda ka din. Mali. Gaganda rin yan. Sa tamang panahon, yet God made everything beautiful for its own time. Ngayon, meron kang pinagdadaanan na pangit. Well, embrace that season, pero hindi ka para dyan. Sa tamang panahon, maganda yan. Yung pinagdadaanan mo sitwasyon, pag dumating yan sa perfect timing ni Lord, napakaganda niyan. At sasabihin mo kay Lord, buti na lang Lord, pinadaan mo ako doon. Buti na lang Lord, binasted niya ako. Buti na lang Lord, natagtag ako sa trabaho. Buti na lang Lord, hindi agad ako nakuha doon. Dahil kung nakuha ko yun, hindi ko ma-experience ang matindi mo palang plano. We cannot see the whole scope.
Di natin alam ang pinakatunay na plano ng Diyos. Alam nyo lang kung ano nakikita natin ngayon? Next slide. It's just a simple, just a one piece, isang piraso lamang ng puzzle. It means, kung ano ang nararanasan mo ngayon, it's just only a portion. Lord, ba't ko ba kailangang maranasan iyon? Just only a portion. Lord, bakit kailangan ba akong bumagsak? Portion lang yan. Bakit kailangan, Lord, may delay? Bakit kailangan akong maiwan? Bakit kailangan may umalis? Portion lang yan. Yang sitwasyon na yan ay pangit talaga kung isa lang ang makikita mo. Pero pag yan ay pinagtugma-tugma at pinagsama-sama ni Lord, heto yan. Next slide, please. A simple portion lang yan. Yung pinagdadaanan mong hirap, kaunti pa lang yan. Sadyang medyo mapait ang papayang hindi pa ginagawang tinola. Amen? Sadyang mahirap papakin ang pamintang buo na hindi pa napapakulo. Mahirap kainin ang hilaw na manok. Pero pag yan ay pinagsama-sama, sa paganda yan. Sa paganda yan. Sa paayos lang yan. What you see now is just only a portion. Pag yan ay pinagsama-sama, kung alam mo, bit kang tahimik ni Lord. Sino kang nag-surprise na maingay? Si Ivan lang yun eh. Lahat ng sinurprise nyo ng birthday party, kay tahimik. Minsan nga pinipikon nyo pa. Minsan nga nililigaw nyo pa. Para kayo ay makapag-prepare. Gusto nyo lagi ng magandang plot twist. Amen? Inaano nyong isip, wala kami, gagalitin mo. Tapos pagpasok mo, surprise, mahal ka namin. Walang nag-surprise na maingay. Si Ivan lang yon. Nakikits niyo ako? It means, kung merong nilulutong, inihahandang maganda sa iyo ang Diyos, normal lang na tahimik si Lord. Dahil, pag sinabi na niya, di nakiluto ka na rin. Ang hirap kaya na surprise na alam mo. Nung birthday ko, alam ko may surprise. 3 taon na yan. Hirap na hirap akong itago ang sarili ko para makapag-prepare kayo. Kahit hindi ako a-attend ng brigada, na-attend ako ng brigada para makapunta kayo sa bahay. Kahit hindi ako pa SM, ako'y mag-SM ng 3 oras para makapag-prepare kayo. Imagine that, kung alam mo ang buong plano, stress ka din. Ano kailangan mong gawin? Trust in the Lord. Kung ano nandyan, kayang pagandahin niya ni Lord. Bibigyan ko kayo ng story. Juan chapter 9, verse 1 to 3. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Verse 2, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang? Verse 3, sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Anong ibig sabihin? Yung panahon, yung lugar na akala mong madilim, gagamitin niya ng Diyos para mahayag ang kanyang kapangyarihan. Pastor, bakit ako nagkakasakit? Pastor, bakit bigla ako nanghina? Pastor, bakit parang nawala bigla? Pastor, bakit parang akong late na? Praise God. Yung lugar na panahon na yon, yung sitwasyon na parang kino-question mo si Lord, na imposible, pangit, di mo alam, stage yon. Doon ipe-perform ni Lord ang kanyang kapangyarihan. Doon kikilos si Lord. Diyan mahayag ang power ni Lord. Yung testing ngayon, testimony bukas. Sino dito nananampalataya ang gano'n? Yung testing mo ngayon, yung pinagdadaanan mo ngayon, testimony mo yan bukas. Kaya have a decision now. Hindi mo man nakikita ang whole picture, pero Lord, nagtitiwala ako. Maganda ito. Hindi pa tapos si Lord.
Kaya wag mong husgahan ang ending. Pakiramdam mo, ikaw medyo tambay ngayon. Pakiramdam mo, ikaw medyo sugatan ngayon. Wag mo agad husgahan na hanggang 2070, ganyan ang iyong buhay. Wag mo husgahan ang ending. Purification yan para mas mapaganda. Psalm 27 verse 13, I will end with this verse. And I really like this verse. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. For context, ang nagsulat po niya ni si David. At nung sinulat niya yan, wala ho siya sa masarap na higaan, napapalibutan ng kanyang mga alagad. For context, nung sinulat niya ni David, siya po ay surrounded ng kanyang enemies. Trouble and fear. Parang wala siyang nararamdamang kakampi on that time. Pero despite, ang sinabi niya, I remain confident of this. Nilagay niya ang kanyang tiwala sa Diyos. Tandaan mo, hindi sa iyong self, kaya mo yan self. Di, kaya mo to Lord. Amen? Hindi sa iyong self, kung hindi si Lord. At ang sinabi niya doon, I will see. It means, He is sure. Sino dito ngayong oras na ito? Siya is sure. Hindi yung baka lang, maybe, hopefully, hindi ganon. Ang sabi dyan ni David, kahit siya'y pinapalibutan na ng mga kalaban, very sure siya, I will see. Makikita ko talaga. Alin? Hindi ang goodness ng tao, kung hindi ang goodness ng Diyos. May I call the keyboardist? Pag sinabing goodness ng Diyos, your God is faithful, provision and protection, mararanasan mo yan. At sasabihin ko sa iyo, ang sabi ng Diyos dito, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. It means, meron tayong future hope sa langit, si Lord ang bahala sa atin. Pero dito sa lupa, sino dito naniniwala? He is very sure sa kanyang pinagdadaanan. Siya ay merong confidence na I will see the goodness of the Lord. Sino dito ngayong oras na ito naniniwala siya? Kahit ngayon, sa iyong buhay dito sa earth, makikita mo ang kabutihan ng Diyos. You are very sure, hindi lang hanggang langit. Kung hindi, hanggang dito pa rin lang sa lupa, mararanasan mo your present assurance. You will see the goodness of the Lord. May you please stand? And that is our declaration today. Lord, I want to see your goodness. Lord, hindi ko na po ilalagay ang sarili ko sa kasalanan na naglalagay lang sa akin ng lungkot, ng takot, ng pagod, ng pressure. At Lord, kung ako man po ay 100% nasa iyo, nadaan sa pagsubok, Lord, hindi ko na po ito masyadong dadamdamin. Kung hindi titingnan ko to as a purification. At Lord, ang nakikita ko lang is just a portion ng puzzle. Pero, hindi matatapos ang buhay ko dito sa lupa nang hindi ko nakikita ang whole picture. Sino dito naniniwala ngayong oras na ito? Dito sa lupa, may experience mo ang kabutihan ng Diyos. Just close your eyes. Your eyes. Just close your eyes. Ng iyong biyaya, Just like David, sarado mo lang ang mata mo. I remain confident of this. I will see
the goodness of the Lord in the land of the living. Yung buhay mo dito sa lupa, mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Lord, I pray, ayusin mo po, Panginoon, ang aming puso. Lord, I pray, habang naririnig namin ang iyong kabutihan, now I give you the time. If you need to repent, repent. Dahil alam mong yan ang nagbibigay ng wall sa relationship mo kay Lord. You know it in your heart. Alam mo sa iyong puso ang mga bagay, kasalanan na kailangan mong isuko. Dahil yan ang nagpapabigat. Yan ang nagsasabi sa iyo na iniwan ka ni Lord. You need to surrender that sin. Yes. Surrender it right now. Surrender right now every kind of sin. Surrender right now for you to experience His goodness. Ika'y mabuti magpagay. And now, sa biyaya ng Diyos, habang dinideklara mo yung kanta na yan at dumadaan ka sa pagsubok, sa pangalan ng Panginoong Yesus, hindi mo na yan tinitingnang parusa, kundi tinitingnan mo yan, it is a purification. Declare. Declare, believe. Ika'y mabuti magpakailanman, pagkat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Come on, just raise your hand and sing this song. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakay. Passive purification. Hindi ka pinapahirapan. God is giving you the chance to prove, a chance to obey. Trust in His greater plan. Lord, may pinagdadaanan ako, pakiramdam ko wala ka, pero kakantahin ko pa rin to. Lord, i-declare ko pa rin to, ika'y mabuti. Ika'y mabuti magpakailanman. Lord, sa pakiramdam kong tahimik ka, at ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. come on, declare. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, pagkat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Come on, declare. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Declare. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago. Come on, declare it right now sa pangalan ng Panginoong Yesus. Believe. Kailan may di magbabago na mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos.
declare, Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. this is your confirmation right now. Lord, I pray, kung ano man po, Lord God, yung nararanasan naming separation, yung bigat ng aming kasalanan, Lord, I pray, sa amin pong pag-repent, sa amin pong pagsuko, Lord, ito po'y gagaan. Church, listen. It is your own decision. God is waiting sa iyong personal decision. Ikaw ang magdi-decide. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig, handang magpatawad. Ikaw lang ang magdi-decide ngayong oras na ito. And I thank the Lord sa lahat na tapat na naglilingkod sa Diyos at dumadaan ka sa pagsubok. This is the good news. Praise God. Hindi mo man nakikita, pero nadidevelop na ang karakter mo. Huwag kang susuko. Testing yan. Sadyang tahimik si Lord. Sadyang tahimik si Lord. Because binibigay sa iyo ni Lord ang stage para maipakita mo kung talagang nagmamahal ka kay Lord, kung talagang nasunod ka kay Lord. Sadyang parang wala kang nararamdaman. Sadyang parang walang sagot. Testing yan. Exam yan. At sinasabi ko sa iyo, ipapasa mo yan, ha? Ipapasa mo yung pagsubok na yan. And I thank the Lord. Lord, salamat po. May mga tao dito ngayong oras na ito. Tapos na ang iyong wilderness test. Oh Lord, I pray, meron mga tao dito ngayong oras na ito, tapos na ang iyong wilderness test. Welcome sa iyong promised land. Welcome sa iyong promised land. Kung pakiramdam mong hindi pa sa iyo yun, ipapasa mo yun. Ipapasa mo yun. And praise God, inipon na ng Diyos ang lahat ng iyong pain, failures, disappointment from the past. Praise God. Makikita mo na ang whole scope. Makikita mo na ang mga rason bakit mo pinagdaanan yan. At sasabihin ko sa iyo, this is the good news. Malilimutan mo lahat ng pain. Malilimutan mo lahat ng sakit. Malilimutan mo lahat ng luha pag tinurn na ni Lord ang buhay mo. Yung iniyak mo, hindi mo na maaalala uli yun. Why? Dahil ang next level na gagawin sa'yo ng Diyos, wala nang bakas ng kahapon. Just like nang sinabi ni David, Lord, itong aking stand, itong aking kumpiyansa, itong aking paniniwala, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Nakibalik mo doon sa verse na yun. That is our declaration. On the last verse, just raise your hand. Ikaw mismo magdideklara niyan. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Receive it right now in the name of Jesus. Makikita mo ang kabutihan ng Diyos habang nabubuhay ka dito. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen.
Praise God. Amen. So, grabe po si Lord. Amen. At alam ko po ang bawat isa ay super blessed ngayon pong Sunday na ito. Dahil alam ko po ang Diyos ay may ginawa. Amen. Na tayo pong lahat ay kinakausap ni Lord while we are listening to the Word of God ngayon. At alam ko po, tayo pong lahat ay handang-handa na pong magbalik ng atin pong tithes, ganon din magbigay ng ating pong offering sa Diyos. Amen. Alam ko po ang bawat isa while you are listening to the Word, tinatouch ka ng Diyos. At alam ko this is the perfect time, na ating pong taniman at atin pong selyuhan, also of our seed offering kay Lord, lahat po ng mga bagay na ginawa niya ngayon. Ang Diyos ay napakabuti po sa ating pong buhay. At gaya ng kanyang sabi, when you give, you shall receive. Amen? Ang Diyos po ay mas matinding magbigay kaysa po sa atin. Hindi po natin matatalo ang Diyos sa bigayan. So I encourage everybody, wag po tayong matakot magbigay, pero whenever we give kay Lord, ito po ay maging excited tayo. At with faith at may pananampalataya ang ating pong pagbibigay, na alam natin ang Diyos na ang kumikilos. Amen? Sige po, tayo po ay manalangin. Diyan po sa inyo pong chair, meron po diyang envelope. You can write personally your prayer request para po atin pong maipanalangin isa-isa. Ganon din po sa ating nanonood online. Meron po tayong bank accounts, official bank account ng ating pong church. At meron po din po tayong GCash transaction, nakapresent yata, media, tama ba? So yung ating ways to give. And then, you may contact din po ang inyo pong leader o kung sino man pong, at treasurer po natin si Pastor Queenie for the online transactions po ng ating pong tithes and offering. Amen? Tayo po'y handa ng magbigay. Amen? Sige, tayo po'y mag-pray. Let's close our eyes and bow our heads. Hawakan natin ang ating pong pangtanim at pagbalik kay Lord. Heavenly Father, Lord, we honor and we praise you, Lord God. Maraming pong salamat for you have been so good. You have been so faithful and generous sa amin pong buhay. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, in the mighty name of Jesus, Lord God, lahat po ng magbabalik ng kanilang offering, Panginoon, at magbabalik ng kanilang tithes to you, Lord God, I declare, Panginoon, siksik-liglig at umaapaw na pagpapala. I declare din, Lord God, Panginoon, ang manifestations ng lahat po ng promises na iyong pinangako, Panginoon, sa mga givers, mga tithers mo, Panginoon, in Jesus' mighty name. Nabubuksan mo ang durong-awan ng langit at ibubuhos mong masaganang pagpapala at sasawayin mo lahat, Panginoon, ng salot na aligid po sa aming finances. Lord, dalangin ko ang bawat isa'y pagpapala at punong-puno ng pagpapala. In Jesus' mighty name. Lord, thank you. We seal this under the blood of Jesus, we pray. Amen. Pwede na po tayong magbigay. Praise God. Sige po, atin po stretch ang ating kamay papunta sa ating mga tithes and offering. Panginoon, inihahandog po namin sa iyo mga tithes and offering na ito. Maging mabangon sa iyo sa iyong harapan. Magamit, God, for your glory alone. Patunayan mo ang iyong pangako. In Jesus' name, amen and amen. Pag-pray po natin ng bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest po ang totoong essence nito. In Jesus' name, amen.
Para po sa lahat ng meron na, kayo po ay manatiling nakatayo. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat, ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ang tao kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabing, ito, ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa lahat ng aking sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos maghapunan, dumaputi siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Bago po tayo mag-proceed sa ating victory proclamation, gusto ko lang po i-remind, mamaya po, meron po tayong mentoring service. So, yun lamang po, tayo po ay manatili nakatayo at ideklara ang katagumpayan ng ating Diyos. Praise. Amen. Sino po na-bless at tinuro ni Lord? Can we give the best cup of praise? Come on, the best cup of victory to our God. Amen. And today, sino pong nabago yung perspective niya na kaya may testing para magkaroon tayo ng testimony bukas? Amen. Can we shout Amen? Amen. Come on, let's declare the victory of our God. Ikaw ang pupurihin ko sa bawat sandali, sa buhay ko'y tataas ang tanging ngalan mo, ang pag-ibig mo'y banal at siyang sandigan ko, umaasang ikaw lamang at siyang kasama ko. Ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka, hindi nagbabago ang kapangyarihan mo. Sa'yo ako'y umaasa, saan man magpunta, ikaw ang kasama ko, wala nang pangamba. Come on, let's sing. Ikaw ang pupurihin. Sa bawat sandali, sa buhay ko'y tataas ang tanging ngalan mo, ang pag-ibig mong banal at siyang sandigan ko, umaasang ikaw lamang at siyang kasama ko. Ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka, hindi nagbabago ang kapangyarihan mo. Sa'yo ako'y umaasa, saan man magpunta, ikaw ang kasama ko, wala nang pangamba. Pag-ibig mo'y wagas, hindi kumukupas. Siya pang hahawakan ko, Siyang panghahawakan ko, at kalakasan ko. Pag-ibig mo'y wagas, hindi kumukupas. Siyang panghahawakan ko,
kalakasan ko. Ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka, hindi nagpapago ang kapangyarihan mo. Sa'yo ako'y umaasa. Saan man magpunta, Saan man magpunta, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba, ikaw ang Diyos na dakila, papupurihan ka, hindi nagpapago ang kapangyarihan mo. Sa'yo ako'y umaasa. Saan man magpunta, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba, wala nang pangamba. ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba, ikaw ang kasama ko. Wala nang pangamba. Kami ay uyugod sa'yo at sasamba, aawit ng papuri, itataas kita, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko. Sinasamba kita, wala na tulad mo. Langit at lupa, langit at lupa ay sasamba sa'yo. Hari ng buhay ko, hari ng lahat. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang buhay ko. Come on, the best of praise. Come on, patuloy po natin palabar, God. Patuloy ka namin tinatas, God. Patuloy ka namin pinapalar, God. We thank you, Lord God. We thank you, Lord God. Hindi mo kami pinabayaan, Lord. May tinuturo ka lang sa buhay ng bawat isa, Lord. I declare, God, sa bawat isa nandito, Lord. Sa bawat testing, Lord. Sa bawat, Lord God, sa bawat testing mo sa aming buhay, Lord. Biyaan mo kaming malampasan namin to, Lord. And I declare, God, lahat ng tinuro, Lord God, I declare, God, magsikin, Lord, magmanifest sa buhay ng bawat isa. At, Lord God, sa ginamit mong preacher, Lord God, patuloy mo, Lord God, i-anoint, Lord, ang buhay ni Jeremiah Patolt Marasigan, your anointing, your power, your grace, Lord. Ikaw ang patuloy na makita sa kanyang buhay. At, Lord God, ganun din sa kanilang pamilya. Lord, patuloy mo silang i-bless. Lord, we thank you, Lord, sa ginawa mo, sa tinuro mo to, Lord God, sa lugar. At, God, muli, sa pag-uwi namin lahat ng sasakyan, lalakaran, pupuntahan namin, Lord. I-cover mo po kami ng banal na dugo mo, Lord. Hindi lang 2 o 3, the purpose of heaven nakasurround sa buhay namin. God, muli, Lord, walang sa amin, muli namin sa iyo, binabalik ang pinamataas, mapuri, parangal, tayong pasalam, Jesus' mighty name. Amen. Sige po, patuloy po nating itaas ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isang walang hanggang pag-ibig, kapayapaan, nagmumula kay Yahweh, pagpapalit, pabor, kaligtasan, nagmumula sa Panginoon Jesucristo, pagsama, pag-lead, pag-guide ng Holy Spirit, sumating ngayong bukas at magpakailanman, at lahat ng anak ng Diyos na mararamdaman ang kilos ng Diyos. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen.